Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito mga kababayan, mainit-init pa. Ngayon lang po. Ayan 4 minutes ago. Ito pong Commission on Elections ay nagsabi po na sila ay mag-i-issue ng show cause order laban po kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Para saan yung show cause order? Over the alleged inconsistencies in his SALN and Statement of Contributions and Expenditures o SOSE during the 2025 election campaign. Alright, so ano ba yung kwento niyan? Liwanagin nga natin para po sa mga hindi nakakaalam. Ito po, meron po akong record dito sa aking cellphone. Balikan natin mga kababayan. Ano ba nangyari kasi dito kay Marcoleta dun sa kanyang SALN at dun sa kanyang SOSE? Ang SALN po, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At ang SOSE naman, Statement of Contributions and Expenditures. Okay, sapagkat there are several reports of inconsistencies and red flags around Senator Rodante Marcoleta's SALN versus his SOSE. Okay, so ito na mga kababayan. Here are the major ones. Una-una, ano ba ang mga key inconsistencies between Marcoleta's SALN and SOSE? Number 1, very high campaign spending versus low declared wealth. Sa kanyang SOSE mga kababayan noong 2025 May 2025 elections, ang sinabi ni Marcoleta, in-report niya na siya ay gumastos ng 112.8 million pesos. Okay. However, doon sa kanyang SALN, pinakita niya na ang kanyang net worth ay 51.961 million pesos. Ngayon, ito yung tanong. Paano nangyari na nakapag-spend ka more than twice dun sa kanyang declared net worth dun sa kanyang kampanya? Gumastos siya ng 112.8 million pero ang kanyang net worth lang base sa kanyang SALN ay 51.961 million. So yun po yung unang-unang inconsistency between Marcoleta's SALN and SOSE. Number 2. Doon sa kanyang SOSE, siya po ay nag-declare ng zero contributions. Marcoleta's SOSE reportedly declares zero contributions, meaning he claims he received no campaign donations. But in interviews, Marcoleta has admitted that some friends donated money for his campaign. Ito yung kanyang depensa. Dinipensahan niya. He defended his omission by saying his donors requested anonymity. Hindi niya dineclare dahil sabi raw nung mga sa kanya nag-donor o nag-donate ay wag daw sabihin. Wag mo kaming ibulgar kung sino, kung ano ang pangalan namin, kung sino kami. Wag mo nang sabihin, basta tutulungan ka namin kasi kaibigan ka namin. Okay. Tama ba yun? Tanong. Tama ba yun? Under Philippine election law, specifically the Omnibus Election Code, all contributions are supposed to be declared truthfully with the real names of donors. So dun pa lang meron ng mali si Marcoleta. Sabi kasi ng mga nag-contribute sa kanya, nag-donate, huwag mo na kami sabihin. Ewan ko kung totoo yun, baka palusot lang ni Marcoleta yun. So, huwag mo na sabihin. Huwag mo na sabihin na nag-donate kami. So, ang ginawa niya, inomit niya. Hindi niya inilagay dun sa kanyang SOSE. Walang contribution. Pero under Philippine law, mali yun. Kasi sabi nga, lahat ng contributions are supposed to be declared truthfully with the real names of donors. Ngayon, ito yung pangatlo.
Ano ba yung mga legal risk? Ano ba yung mga legal risk? Possible falsification or perjury. Because Marcoleta certified his SOSE, okay, including the part that states all information contained herein are true and correct. Doon po sa pinirma niya sa kanyang SOSE, sinertify niya na totoo. Kasi nakasulat doon, all information contained herein are true and correct. Omitting that he received donations could be legally problematic. Sinabi mo totoo lahat ang nakasulat dyan. Tapos meron ka palang inumit na ikaw pala'y nakatanggap ng donations pero hindi mo nilagay. So, it could be legally problematic. Okay. The COMELEC, Commission on Elections, is reviewing his SOSE for truthfulness. At ito na nga mga kababayan. Sila daw ay magbibigay o mag-i-issue ng show cause order laban kay Rodante Marcoleta. According to COMELEC rules, providing false or misleading information in a SOSE may constitute an election offense, possibly perjury or falsification of a public document. Okay. Ito number 4. Ito po yung mga inconsistencies between Marcoleta, Salen, and SOSE. Okay, mabalik lang tayo. Una, very high campaign spending, very low declared wealth. Zero declared contribution sa SOSE. Pangatlo, ito yung legal risk, possible falsification or perjury. Ito yung pang-apat, difficulty reconciling source of funds. Okay. If Marcoleta, as he claims, friends, donated money but he didn't name them, there's no publicly declared source for most of that 112.8 million. Because his net worth per Salen is lower than his spending, there is skepticism about how he financed the campaign without formal documentation of contributions. Independent watchdogs tulad ng Kontradaya have flagged this as a serious discrepancy. Okay. So ito na mga kababayan. Why these inconsistencies matter? Bakit napaka-importante pag-usapan etong inconsistency sa SOSE at Salen ni Marcoleta? Unang-una, transparency and accountability. Etong si Marcoleta, doon sa kanyang rally dyan po sa INC, diba panawagan nila transparency and accountability. Sinisigaw nila yon. Diba? Ngak-ngak nga ng ngak-ngak si Marcoleta doon eh. Transparency! Accountability! Ngayon ito, nasa na ang transparency at accountability na sinasabi mo, Marcoleta? Public officials are required to declare assets, SALN, and campaign finances, SOSE. So voters and watchdogs can see where their money comes from and how they use it. Big mismatches can suggest undeclared funding or potential misuse. Isa sa mga katanungan dyan kasi bakit hindi mo i-declare? Paano? Kung yung nag-donate sa'yo pala ay government contractor. Tapos hindi mo dinideclare. Si Chase Escudero dineclare Diba? Naka-receive siya ng 30 million pesos galing sa isang government contractor. Kaya nga siya ay questionable din Etong bagong balita si Amy Marcos. Major contributor niya pala. Ni Amy Lacson. Hindi Amy Marcos. Ay si Diskaya. Etong mga Diskaya. So, napaka-importanting malaman kung saan galing yung mga contributions. Okay. Importante yung kasi kinakailangan ng transparency and accountability. Sigaw kayo ng sigaw ng transparency and accountability tapos kayo, hindi kayo transparent. At hindi kayo parang nagpapakita ng accountability. Bakit ba importante ito? Legal consequences. Failing to properly report contributors or misreporting financial information can have legal repercussions, including charges for
falsification or perjury. Dahil dyan mga kababayan, pwedeng makasuhan, masampahan ng kaso itong si Marcoleta ng falsification or perjury. Number 3. Bakit importante yon? Public trust. Ito pong yung alam niyo yung betrayal of public trust. Isa po 'yan sa sa mga grounds for impeachment. Pero pasalamat ka Marcoleta kasi eto mga senators ay hindi po pwedeng ma-impeach. Pasalamat ka kasi yung public trust, betrayal of public trust, ground for impeachment eh. So public trust from a governance and democratic standpoint, such discrepancies erode trust. Nakakawalang tiwala po yan. Paano ka kapag kakatiwalaan ng taong bayan kung hindi mo dinideclare kung sino nag-donate sa'yo? Di ba? Paano ka pagkakatiwalaan ng taong bayan? Nagtitiwala lang naman dito, INC, saka yung mga DDS eh. Biruin mo, sumisigaw sila ng transparency. Tapos yung mismong pinagsalitaan nila ay hindi transparent sa kanyang sosi at sa kanyang salin. If politicians spend more than what they claim to be worth and doesn't transparently report where the money came from, it raises ethical red flags. Ayan, mga kababayan. Ayan po yung note ko rito. Diba? Pero ang laki-laki ng ginastos mo ng 2025 elections, 112.8 million, pero yung salin mo, 51.961 million. Ano yung magic? Paano ka gumastos ng doble doon sa salin mo, sa net worth mo? Diba? So doon pa lang, mali na palpak na Paano nangyari yun? Nangyari, dineclare mo, ang pera ko, 100. Pero nakabili siyang t-shirt na 200. Saan ang galing yung 100 mo? Paano nangyari yun? Diba? So, napaka-basic. At dineclare niya pa na zero yung kanyang contributions. Wala daw siya natanggap. Saan galing yun? Wala talaga to si Marcoleta. Kaya yan mga kababayan, itong Commission on Elections ay mag-i-issue po ng show cause order laban kay Marcoleta. Dahil dito sa alleged inconsistency sa kanyang salin at sa SOSE, Statement of Contributions and Expenditures during 2025 election campaign. So, bakit kasi ganun? Parang lumabas peke pineke niya yung kanyang dokumento. Mahilig kasi sa peke Kasi yung ayos ba yung buhok ko, guys? Ayos ba yung buhok ko? Oy, totoo to. Hilahin nyo. Kahit hilahin nyo yan. Peke lang yung kulay niyan. Pero totoo yan. Hilahin nyo yan. Kayo mahilig sa peke. Bakit pati yung iba kasi ilong peke. Diba? Ilong peke. Yung bibig pinapaganda peke. Yung buhok peke. Wag mo kayo masanay na na peke, no? At sana po bilang kayo nananawagan ng transparency and accountability, dapat kayo maging halimbawa. Ayayabang nyo, sigaw kayo ng sigaw. Transparency, accountability, peace and security. Mga sigaw ng mga didilis Diba? Sigaw ng gano'n, pero bakit hindi nyo ina-apply sa sarili ninyo? Galit kami sa mga korap ang mga gobyerno ngayon, korap ang mga humahawak ng ating mga ahensya ng gobyerno. Galit na galit kami sa korap. Pero yung nagsasalita, korap. Walang hiya yan. Patay tayo pag ganyan. So, ayun po mga kababayan, abangan natin ang susunod na kabanata. Yari ka, Marcoleta. Magpaliwanag ka ngayon sa COMELEC. Kasi yung ginawa mo,
ay red flag po yan. Problematic po yan. At election offense po yan. At possibly perjury or falsification of a public document. At yan po ay hindi tumutupad sa dapat responsibilidad ng public officials o public figures ng transparency and accountability at public trust. Paano ka pagkakatiwalaan ng taong bayan? Paano ka namin pagkakatiwalaan? Kung dyan pa lang sa sosi mo at sa salin mo, hindi ka nagde-declare ng totoo. Mga DDS, sagutin nyo nga yung tanong ko. Kasi hindi naman sasagutin ni Marcoleta yan eh. Magpapalusot lang yan eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.